po ay dadako sa ating panalanginan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa, nagmamay-ari ng aming buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, pagpupuri at pagdakila. Pangalan mo ang siyang tanging may hayag at may itaas. Sa oras na ito, lubos lumalapit at nagpapakumbaba ang iyong lingkod, kasama ng iyong mga anak, mga nanonood, at sa lahat ng nakikinig. Humihiling at humingi ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo, sa pagbabaliwala at pagpapawalang bahala sa inyong mga utos at layunin. Hinihiling ko po ang iyong awa at habag, aming Diyos. Sa oras na ito, lubos na lumalapit ang iyong lingkod na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at pag-ibig. Sa kabila ng aming sitwasyon, hindi ito hadlang para tumigil kaming sumamba at magpuri sa iyong pangalan. Salamat o Diyos. Sa COVID-19, hindi dahil natutuwa kami, kundi nagpapasalamat kami dahil dito nabuksan ang kaisipan ng mga mananampalataya ng sambayanang Pilipino at ng buong bansa sa pagpapahalaga at pagbigay oras sa inyo. Na ikaw ang Diyos na may lalang ng aming buhay, may-ari ng aming buhay, at may kontrol sa lahat ng oras at pangyayari. COVID-19 is a reminder to remember that you are God, the only God na kailangan namin not only in times of crisis, but in every day ng aming buhay. Alam namin, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan at iiwan. Na no matter what happen in our lives, mananatili po kami. Kung ang virus na ito ay man-made or natural crisis, alam namin na may katapusan ito. Ang dalangin ko po na naway maging isang aral ito sa lahat ng tao, na hindi dito magtatapos ang aming paglapit sa inyo, kundi kahit sa paglipas ng crisis na ito, patuloy kaming lalapit at maglingkod sa inyo. Dakilang Diyos, amin din pong dinadalangin ang aming government official, especially ang aming mahal na Pangulo. Hinihiling ko po sa inyo ang makalangit na karunungan at kaalaman para makapag-isip siya ng mga bagay ayon sa inyong kagustuhan. Magpasakop sa kapangyarihan mo at sumunod sa gusto mo. Gamitin niyo po ang mga spiritual advisor na maging isang instrumento para sa aming Pangulo, maging ang lahat ng namumuno sa aming bansa, sa bawat probinsya, bayan, barangay, na hindi lamang nila iniisip ang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng taong bayan, katulad ng ginawa ng iyong bugtong anak na si Jesus. Akin pong dinadalangin yung mga politiko na walang ibang iniisip kundi ang sarili, na mawala sa kaisipan nila ang pagiging makasarili at mapanlamang sa kapwa in times of crisis, ang pagiging kurap at mapagsamantalang pamumuno. Alam ko, O Diyos, na hindi po lingid sa inyo lahat ng ginagawa namin, Panginoon, o ginagawa ng mga tao. In times of crisis at maging sa maayos na kalagayan, pairalin ang tunay na malasakit at pagmamahal sa kapwa. Alam namin, O Diyos, na lahat ng ginagawa ng tao ay hindi lingid sa inyo. Lahat ng ito ay pagsusulit ng bawat nagkasala at mapagsamantala sa taong bayan. Dalangin ko, O Diyos, na naway mabuksan ang puso at kaisipan ng bawat tao. Mayaman, mahirap, mataas ang posisyon o antas sa lipunan, ay pantay-pantay sa inyong harapan. Kaya't ang dalangin ko, Panginoon, naway sumunod sila sa utos mo. Una, ang pagmamahal sa inyo at ang pagmamahal sa aming kapwa. Sa gayon, maiwasan at maisang tabi ang ugaling mapagsamantala at ang pagiging makasarili. Dalangin ko rin, O Diyos,
sa bawat Christian leaders, sa bawat mananampalataya, na maging matatag at maging matibay sa hamong aming hinaharap. Magkaisa kaming lalapit at maglingkod sa inyo. Salamat din po ng marami sa aming iglesia, sa SVVC family. Patuloy na dalangin namin na patnubayan niyo po ang bawat isa. Ingatan po ang bawat isa, especially yung aming mga kapatid sa ibang bansa. Sa bawat mananampalataya, Panginoon, hinihiling ko po ang iyong patnubay at gabay. Umaasa at nananalig kami, Panginoon, ng lahat ng amin pong dinadanas at paghihirap, mga sacrifices and sufferings ay panandalian lamang. Kapalit, O Diyos, ng panghabang buhay mong pangako sa mga nagtitiwala at nananalig sa inyo. Maraming salamat po sa iyong kapurihan, karangalan sa umaga po ito. Sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus. Amen and amen. Matutunghayan po natin at mapapakinggan at mapapanood ang ating tagapagsalita, Pastor Art Andrade. Isang magandang umaga po sa ating lahat at sakto may tumilaok naman umagang-umaga. At salamat sa Panginoon, bagamat may ganito tayong kalamidad, ay meron tayong ganitong mga technology or live streaming na magagamit para kahit papano, kahit wala tayong formal gathering or formal worship service, ay makakapakinig pa rin tayo ng salita ng Diyos. So, aral po tayo. At itong ating pag-aaral na hindi typical na nakasanayan ninyo sa akin. Kasi alam ko, nasanay kayo na book by book, chapter by chapter, verse by verse. But right now, ang ating pag-aaral ay topical. But hindi ordinaryong topical lesson or topical preaching, kundi topical expositories. Ika nga ni Dr. Stephen Lawson. So, bago tayo magsimula, pray muna tayo. Let's pray. Aming dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, kami po ay lubos na nagagalak sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Bagamat may mga ganitong kalamidad, we know, Panginoon, that you are powerful, God. And Lord, help us, guide us sa mga nanonood, sa kanilang mga tahanan. Dalangin ko po, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu ang mangusap, kumilos sa buhay ng bawat sa aming Panginoon. At dalangin namin ang iyong mga salita ay patuloy na tumimo sa aming puso at patuloy na i-apply sa aming buhay. Kung dalangin sa Panginoon Jesus, Amen and Amen. So, sa tuwing may ganitong kalamidad at kapag hindi Kristiyano, hindi naniniwala sa Diyos ang kausap mo, ang malimit nilang tanong, ang madalas nilang i-question sa iyo ay, if God is good, if God is powerful, bakit niya inaalaw yung mga ganitong senaryo? Bakit niya inaalaw yung suffering? O bakit niya inaalaw na magkaroon ng ganitong virus, coronavirus, na pumasok sa ating bansa? Mahalaga naman sagot yung ganyang tanong. Sa mga theologian, ang tawag dito ay the problem of theodicy or the problem of good and evil. Pero sa pangkaraniwang Kristiyano, hindi naman talagang pinoproblema yung ganitong tanong . You know why? Kasi sa ordinaryong Kristiyano, sapat na sila na, bakit? Why they're suffering? Sapat na sila sa sagot na, may plano ang Diyos. Bakit ako dumadanas ng ganitong kahirapan? Kasi may purpose ang Diyos. That's why ang ating pag-aaralan ay may title na God's Purpose of Suffering. Once again, God's Purpose of Suffering. So now we will answer the question, what is the purpose of God for suffering? Based on Scripture. So hindi na ako magpapaligoy-ligo pa. Bigay ko na yung una. Number 1, why allow God this suffering to happen? What is His purpose? Number 1,
to trust God more or to trust Him more. Sabi doon sa Nahum, buksan po natin ating Biblia. Nahum chapter 1 verse 7. Nahum chapter 1 verse 7. Sabi dito, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. So when Nahum gave this message of God, kasalukuyan silang nasa captivity ng ancient Assyria and his capital, Nineveh, na modern Iraq. Bigyan ko lang kayo ng onting background kasi nung panahon nila King Saul, nila King David, nila King Solomon, united yung Israel. But noong namatay si King Solomon, nahati na sa dalawa ang kingdom, from northern to southern. So, after ng mahati, noong 720 BC, na-captive ng Assyria ang Israel. Nasakop. At noong 586 BC, na-captive naman ng Babylon ang Judah. That's why itong book ng Nahum ay oracle of God's judgment to Assyria. Dahil sa kanilang cruelty, dahil sa kanilang pagiging brutal sa Israel, marami silang pinatay na mga bata, maging mga babae. Hindi lang sa Israel, kundi sa bawat kingdom na nasakop nila. Kaya, itong aklat na ito ay patungkol sa paghuhusga ng Diyos sa kingdom of Assyria or Nineveh. Pero, alam naman natin na kapag ang isang bansa ay captive ng another nation, hirap. Nagdurusa yung isang bansa kung siya ay sakop ng isa pang bansa. Pero bagamat ang Israel ay captive ng Assyria, kahit na sila ay nasa gitna ng kapighatian, anong sigaw nila? Basahin ko po ulit ha. Nahum chapter 1 verse 7. Ito yung kanilang sigaw. The Lord is good. Wow. Tuloy natin. A refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Mga kapatid, makikita natin dito ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Bagamat may mabigat silang dinaranas, hindi nila sinisisi ang Diyos. Bagkus nagtitiwala sila na ang Diyos ay mabuti. Na siyang mag-iingat sa kanila at magpoprotekta sa kanila. And right now, we're experiencing disaster. Because of this virus. And there's no reason to blame God or to blame other people or the government, etc. Hindi ito ang panahon para magsisiyan. Pero hindi naman, wala nang problema kung sisitayin mo ang gobyerno kasi meron talagang anomalyang nangyayari. Mainam na mabanggit natin yung ating mga hinaing sa kanila. Pero nalulungkot ako kapag nag-social media ko. Yung iba wala naman talagang concern sa virus eh. May virus na nga, ang concern pa rin nila, politika. So, nakakalungkot. Nanood nga ako sa CNN, maging ang Amerika na mayamang bansa. Hindi pa din talaga ganun kahanda. Aligaga pa rin sila. Tayo pa kaya? Pero alam ko naman na ang gobyerno natin may magagawa. Kahit pa paano may magagawa. Pero naniniwala ko na mas higit na may magagawa ang Diyos. Amen? Nasa gitna ng ganitong kalagayan natin ngayon, still siya ay mabuti. Sabi sa Nahum, the Lord is good. At siyang ating takbuhan at higit na kailangan natin ngayong oras na ito ay magtiwala sa Panginoon. And next, halawa, God's purpose of suffering is to know Him more. Once again, to know Him more. Sabi sa awit sa Psalm chapter 46 verse 10. He says, be still and know that I am God.
I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. Etong Psalm 46 ay madalas inaawit ng mga Hudyo sa temple, especially when they're experiencing distress or trouble, when their nation are in the midst of war. Laging ito yung kanilang inaawit. To encourage people not to lose hope, but to trust in God. At si Martin Luther ay merong na-compose na hymn based on this Psalm, Psalm 46, na title ay A Mighty Fortress is Our God. And that song is Song of Triumph. At sa verse 10, ay may dalawang command ng Diyos. May dalawang command ng Panginoon. Una ay, be still. Meaning, kalma ka lang. Kumbaga sa panahon natin, huwag kang magpanik. Huwag kang mataranta. Pero hindi naman ibig sabihin na chillax na tayo. Pag sa walang bahala na natin, yung nangyayari sa panahon natin, na para bang, hindi ako natatakot kahit pumunta ako sa matataong lugar. Hindi ako natatakot na kahit pumunta ako sa maraming tao, hindi ako mahahawa niyan, mahihinang nilalang lang sila. Huwag naman ganon. Hindi ganon ang ibig sabihin ng Panginoon sa sinabi niyang be still. Kasi, huwag naman natin subukin ng Diyos. Kaya madalas ko ang sinasabi. Like Satan, sa Matthew chapter 4, noong tinempt niya si Christ, anong sabi niya kay Christ? Kung ikaw nga ang Diyos, magpatihulog ka nga sa bangin. Di ba, ililigtas ka ng mga anghel. Anong sabi ni Christ? Huwag mo subukin ang Panginoon ng Diyos. Ano ibig sabihin ng talata ng Panginoon nung sinabi niya, be still? Simple lang naman. Do not be distressed. Do not be worried. Do not be anxious. Instead, be still. Kalma ka lang. Chillax ka lang. And ang pangalawang command ng Panginoon ay, know that I'm God. Una, sabi sa talata ay, be still. Relax ka lang. At pangalawa, kilalanin mo ako na ako ay Diyos, which is in control, which is powerful and sovereign. Mga kapatid, sa mga ganitong pangyayari, higit na makikita natin kung gaano kadakila at makapangyarihan ng Diyos natin. Amen? Some say, sabi ng iba, pinaparanas tayo ng Diyos ng mga ganitong trahedya para malaman niya kung sino ang tapat sa Kanya. Sa isang banda parang okay, no? Tama. O nga, no? Tama nga, no? But that is wrong. Why? Because God is all-knowing God. Kahit hindi naman magpadala ang Diyos ng ganitong trahedya, alam niya naman kung sino talagang tapat sa Kanya, di ba? Pero alam niyo ba kung bakit inaalaw ng Diyos yung mga ganitong sakuna? Hindi para mas makilala ka niya, kundi para mas makilala mo siya, na siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ay sovereign God. That's why He can command you, be still, and know that I'm God. Because He is in control. That we know as a Christian that all things work together for good, for us, for all of us who love Him. And next, pangatlo, God's purpose of suffering is to humble ourselves. Amen? Para tayo magpakumbaba sa Kanya. Sama po ninyo, bukasan natin ang ating Biblia sa 2 Korinto, chapter 1, verse 8 to 10. Napakaganda po nitong talata na ito, especially sa Tagalog. Basahin ko sa wikang Tagalog. Sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, nais naming malaman ninyo na ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya ay napakabigat. O napakabigat ang aming dinanas anupat. Akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Verse 10, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kaming umaasa rin na patuloy na kaming ililigtas.
Dito sa unang chapter ng ikalawang Korinto, ipinahayag ni Paul kung gaano kagrabe yung dinanas niyang pagdurusa. Kapighatian, nung siya ay pumunta sa Asia. Pero kung anong klaseng kapighatian, wala pa siyang nabanggit eh. Right? Hindi niya binanggit pa dito eh. Alam niyo bakit? Buksan natin. Chapter 11 na ikalawang Korinto pa rin. Dito niya na inisa-isa kung anong klaseng suffering yung kanyang na-experience. Samahan po ninyo ako. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. 2 Corinthians o ikalawang Korinto chapter 11, 23 to 28. At ang context nito ay ang pagsagot ni Paul sa mga taong kumukusyon sa kanya sa pagiging apostol at ang mga patunay ang mga patunay na ibinigay ni Apostol Pablo, walang iba kundi yung mga kapighatiang dinanas niya noong siya ay naglingkod bilang apostol ni Kristo. Masahin ko po 23. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Ito na, binanggit niya na yung mga suffering. Babanggitin niya na yung kanyang mga suffering na na-experience. Sabi niya, makailang ulit akong nabilanggo. Wow. Hinagupit ng maraming beses. At madalas nabingit sa kamatayan. Ilang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsan na may binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan maghapon akong lulutang-lutang sa dagat. Verse 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Diyos, sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng yan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Dito binanggit ni Paul, yung iba't ibang suffering, yung kahirapan na dinanas niya. At alam ni Paul, mga kapatid, alam ni Paul yung rason ng Diyos kung bakit inalaw ng Diyos na maranasan niya ang lahat ng ganong kapigatian. Basahin ko ulit Verse 8 ng chapter 1 ng 2 Corinthians. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapigatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinanas, anupat akala namin mamamatay na kami. In verse 9. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. One of the main reason of God why allow suffering is to humble ourselves. Ipakumbaba tayo sa Diyos. Dahil sa oras na matinding kapigatian, parang ngayon, yung tipong wala tayong magawa. Lahat tayo nasa bahay lang. Hindi natin maasahan yung sarili natin. Helpless tayo. Wala tayong ibang maaasahan, especially, kundi ang Diyos. I know that God allowed this disaster in our lives for us not to trust or boast of ourselves or the things in ourselves, but to trust in God. That's why we must humble ourselves. And next, pang-apat, and this is the last. Why God allow suffering? What is the purpose of God of this suffering? Pang-apat, to help our neighbor or brethren. Once again, to help our neighbor or brethren. Masahin ko po sa ikalawang Korinto pa rin, chapter 8, verse 1 to 5. Ikalawang Korinto, chapter 8, verse 1 to 5. During their time,
ang church ng Jerusalem ay dumanas ng matinding persecution. Kaya ang mga iglesia ay nagpadala ng tulong sa Jerusalem. Especially ang church ng Macedonia. Basahin po natin kung anong klaseng pagtulong ang ginawa ng church ng Macedonia. Basahin ko po. Verse 1. Chapter 8 po ito ng 2 Corinthians. Verse 1. Mga kapatid, nais naming malangan ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Wow. Verse 3, kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat may pit nilang pinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem at higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Diyos at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Bilhin nyo mga kapatid, kahit naghihikahos ang mga iglesia sa Macedonia, masaya at bukas palad pa rin silang tumulong sa kanilang kapwa. Sobrang laki ng puso ng mga taga-Macedonia. Masaya at walang pag-aalinlangan yung kanilang pagtulong. Hindi dahil sagana sila. Kundi kahit naghihikaw sila, hindi iyon naging hadlang sa kanilang pagtulong. Nabalitaan ko yung may-ari ng SM, nag-donate, di ba? Milyon-milyon yung dinonate, tama? Si Pacquiao, si Jack Ma, nag-donate, which is good, which is nice, maganda, di ba? Pero, sa tingin nyo, malaking kawalan kaya sa kanila yon? Malaking damage kaya sa kanila yon? Mga kapatid, ang mga taga-Macedonia, tumulong sila hindi dahil sagana sila, kundi kahit maging sila ay hirap na hirap, hindi yun naging hadlang para tulungan nila yung kanilang kapwa. At ang mas nakakamangha pa dito ay ang kanilang attitude toward sa kanilang pagbibigay. Verse 2, basahin ko Dumanas sila ng matinding kapighatian. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin silang at bukas palad ng kanilang pagbibigay. Wow. Mga kapatid, sa pandemic scenario na nararanasan natin, marami tayong mga kaibigan, kamag-anak, kapatiran at higit sa lahat, ating yung mga taong kailangan ng tulong. Bilang isang Kristiyano, maaari nating ipakita sa bawat tao, hindi lang sa mananampalataya, ang pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa atin. Alam ko naman lahat tayo apektado. Sino bang hindi apektado ng virus? Di ba lahat tayo apektado? Pero kilala naman natin talaga kung sino ang higit na apektado ngayong oras na ito. Pero mga kapatid, bilang isang mananampalataya, ipakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa bawat taong nangangailangan. Ipakita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Tumulong tayo hindi dahil sagana tayo, kundi bagamat tayo ay ikahos, hirap, tayo magtulungan. Sino bang dapat nating asahan? Sino bang dapat nating, di ba, tayo din, kapwa Pilipino, kapwa mananampalataya, tayo magtulungan. At sama-sama tayo mga kapatid, tayo manalangin sa Panginoon. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa oras nito.
Maraming salamat sa pagkakataong ito na may nakapakinig ng iyong mga salita. Lord, tulungan mo about sa amin na hindi kami mataranta, hindi kami lubos na matakot. Hindi God, turuan mo kami na sa kabila ng nangyayari sa aming bansa, kami ay magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na bagamat sa aming kalagayan, hindi mawala sa amin ang pagtutulungan. Agad maraming salamat sa mga kapatiran namin na nanonood ngayong oras na ito. Palain niyo po sila, ingatan niyo po sila, ilayin niyo po sila sa lahat ng anyo ng karamdaman, Panginoon. Ingatan niyo po, protektahan niyo po, and we know, ano man ang mangyari, ligtas kami, dahil kami nagtitiwala sa iyo. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. Glory to God.